Lubog din sa baha ang ilang lugar sa Maynila dahil sa walang patid na pag-ulan. Umabot nga sa 170 families sa Baseco Compound ang narescue ng lokal na pamahalaan. At live mula sa Maynila, nakatutok si Patrick Gupo. Patrick, kumusta ba ang sitwasyon dyan sa Maynila ngayon? Yes, Princess, ilang araw nga na inulan ang lungsod ng Maynila at bagamat humupa na nga yung baha sa ilang pangunahing kalsada, patuloy pa rin ang pagtugon ng pamahalaan at mga otoridad. Sa Baseco nga ay hindi rin pinalampas ng baha ang compound, kaya ilang mga residente o mga pamilya ang napilitang lumikas at pinili munang manatili sa evacuation center. Sa Baseco Compound, umabot sa hanggang hita ang baha sa ilang bahay matapos ang magkasabay na pag-ulan at high tide. Kaya mula pa noong Sabado ng gabi, nagsimula na ang rescue operations ng Manila Department of Social Welfare. Mula sa unang 6 na pamilyang inilikas, umabot na sa 170 na mga pamilya o mahigit 600 na mga individual ang na-rescue. Kabilang narito ang 23 anyos si Almira Dilao, na kasama ang kanyang ina at 3 anak. Ayon kay Almira, nagpa-rescue sila matapos pumasok at patuloy na tumaas ang tubig sa kanilang bahay. Okay naman na po, nakakasilong naman po, nakakatulog na po ng maayos. Di po tulad po sa bahay namin, naapaw na po ng baha. Sa Baseco Evacuation Center, mayroong provided na matutuluyan at pahigian, pagkain at mga pangunahing pangailangan ng evacuees. So nakapag-provide po tayo ng modular tent, ng mga sleeping mats. Ganon din po habang sila po ay nandito, nagstay sila, nakakapagbigay po tayo ng pagkain sa kanila. Provision of hot meals, breakfast, lunch, and dinner po. Provided naman po yun ng LGU po natin sa Manila. Kabilang sa mga natulungan ang pamilya ni Almira na ayon sa kanya, mas nakakapagpahinga na ngayon dahil hindi na sila nakikipagsapalaran sa baha. Salamat po sa government na lahat ng tumutulong po sa mga barangay po, mga rescuer, mga SWD po. Na nakakatulog na po kami ng maayos at nakakapag-response po sila kaagad ng tulong. Samantala, nakaranas din ng matinding pag-ulan ang iba't ibang bahagi ng lungsod ng Maynila. Binaha ang buong kahabaan ng Taft Avenue kung saan nahirapan ng ilang taong tumawid. Binaha rin ang ilang bahagi ng Ermita, De La Fuente at Antipolo Corner, Espanya, Calao Avenue at Rojas Boulevard. Sa Dolomite Beach naman, may mga basura at debris na inanod sa dalampasigan, kabilang ang mga kahoy, plastic bottles, scrap wood at kawayan na agad namang hinakot ng mga truck ng Manila City Hall. Sa Manila Bay, hindi na ganoon kalakas ang paghampas ng mga alon sa seawall. Samantala, nag-install rin ng bagong mobile pump ang Metropolitan Manila Development Authority sa may bahagi ng Rojas Boulevard. Binisita at inspeksyon din ni MMDA Chairman Don Artes ang nasabing pumping station. Ayon sa kanya, kasama sa mga tinitingnan ang pagdagdag ng pumping capacity para mas mapabilis ang paglabas o paghupa ng tubig baha, lalo na sa mga lugar na nagkakasalubong ang tubig mula sa mga pangunahing kalsada at drainage system. Kami po ay nag-i-install ngayon na isang mobile pump. Ang capacity po nito ay 1.25 cubic meter per second na kaya pong pumuno na isang Olympic-sized swimming pool in just 30 to 35 minutes. Dagdag pa ni Artes, 2 mobile pumps ang planong ilagay sa Rojas Boulevard para makatulong sa pag-discharge ng tubig lalo na sa lugar ng Remedios at Taft area. Ayon sa MMDA, may 11 mobile pumps sila na maaaring ipamahagi sa mga local government unit na madalas makaranas ng pagbaha. Samantala, patuloy din ang declogging operations ng ahensya sa mga drainage inlets kung saan inalis ang mga basura, dahon at iba pang sagabal sa Finance Road para mapabilis ang daluyan ng tubig. Patuloy din ang clearing operations ng Manila City Government sa mga kalsada habang tinitiyak naman ng MDSW na may pagkain at pangunahing pangailangan ng mga nakasilong sa evacuation centers. Binigyan ko rin po ng direktiba ang Department of Environment and Public Service, headed by Director Kenneth Amorao, Department of Engineering, headed by Engineer Andres, na to clear up all possible existing debris na nasa ating kalsada.
Nananatili ring nakaalerto ang mga health facilities, police stations at traffic enforcers sa lungsod habang patuloy ang pagmamatsyag sa epekto ng habagat. Ayon din sa MMDA, bagamat may mga binahang lugar sa Metro Manila, nananatiling passable ang ilang karaniwang binabahang lugar sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Princess, samantala sa ngayon nga ay pabugso-bugso o panakanaka yung pag-ulan dito nga sa lungsod ng Maynila. At hindi nga katulad kaninang umaga ay gutter deep yung lalim dito nga sa kahabaan ng Taft Avenue. Pero ngayon ay mapapansin nga natin na wala na yung tubig o humupa na yung baha at tuloy-tuloy pa rin ang biyahe ng mga sasakyan dito sa Taft Avenue. At patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa mga lugar na posibleng muling bahain, lalo na sa mga komunidad na malapit sa mga ilog at baybaying dagat. At yan ang update mula rito sa Taft Avenue sa Maynila. Balik muna dyan sa studio. Maraming salamat, Patrick Gupo.